Mga anak, kahit iniwan na tayo ng tatay nyo, ay hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Selena sa kanyang mga anak. Pero nay, bakit po ba tayo iniwan ni tatay? Maliit pa po ang aking mga kapatid. Wala na po ba siyang balak na balikan pa tayo? Malungkot na tanong ng panganay na anak na si Michelle. Hindi na para bumalik pa ang tatay mo. Meron siyang ibang kinakasama at sinabi niya sa akin na hindi na niya tayo babalikan. Ito ang mga sandaling nagpadurog sa mundo ni Selena. Ang iwanan siya ng kanyang asawa at ang magpakahirap sa pagpapalaki sa kanyang tatlong anak. Hindi naman sila mayaman at ang totoo niyan ay wala naman siyang pinag-aralan. Pero kahit na ganun ay masipag naman si Aling Selena at nang dahil doon ay naibibigay niya naman ang pangangailangan ng tatlong bata. Kahit pagod sa pangaraw-araw ay patuloy siya sa pagkilos. Kahit may sakit ay pinipilit niya ang kanyang sarili upang kumita ng pera. Nay, pwede po ba akong humingi ng baon? Tanong ni Michelle. Oo naman anak, pero pagpasensya niyo muna si nanay ha, kung maliit lang ang baon niyo ngayong araw. Ito ang 10 piso at hatian mo ang iyong dalawang kapatid, sagot ni Aling Selena. Pilit na pinagkakasya ng babae ang kanyang kinikita sa pangaraw-araw. Mabuti na lang at nakakabili pa rin siya ng bigas upang ipakain sa kanyang mga anak. Sa batang edad pa lamang ni Michelle ay nasaksihan na nito ang hirap ng buhay. Sa edad na 10 taong gulang ay awang-awa ito sa kanyang dalawang kapatid. Si Andrea na 6 na taong gulang at si Carlos naman na 4 na taong gulang. Palaging umiiyak ang kanyang dalawang kapatid dahil madalas mainggit ang mga ito sa ibang mga bata. Paano naman kasi ay hindi na sila para maibili ni Aling Selena ng laruan. Inuuna kasi nila ang mga pagkain kaysa sa mga bagay na hindi naman nila kailangan. Lumipas ang maghapon ay sabay umuwi ang tatlong bata at nakita na lamang ni Aling Selena na umiiyak ang dalawa. Mga anak, meron bang umaway sa inyo? Bakit naman kayo umiiyak? Tanong ng babae. Bilang panganay na anak naman ay si Michelle na lamang ang sumagot. Wala po nay, naiinggit lang po sila doon sa isang bata dahil gusto rin po nila ng laruan. Hindi pa po kasi nila naiintindihan na kailangan po nating unahin ang ibang mga bagay, paliwanag ni Michelle. Bigla na lamang nakaramdam ng panghina si Aling Selena dahil minsan na lang kung sumaya ang tatlong bata. Pero ang mahalaga para sa kanya ay ang maipagpatuloy ng mga ito ang kanilang mga pag-aaral. Pangarap talaga ni Aling Selena na makatapos ang mga ito sa kolehiyo para sa pagdating ng araw ay magkaroon ng magandang trabaho ang tatlong bata. Lumipas pa ang mga taon ay tumungtong na sa high school si Michelle. Mas lalong bumigat ang kanilang mga gastusin dahil sa mga proyekto ng kanyang panganay na anak. Kung ano-anong trabaho ang kanyang pinapasok at sa loob ng isang araw ay halos 2 oras lamang ang kanyang tulog. Isang araw ay pinasok na rin ni Aling Selena ang pagkakarwash upang madagdagan ang kanyang kita. Aling Selena, ngayon lang po ako nakakita ng babae na naglilinis ng sasakyan. Mabigat po ang trabahong ito at napapansin ko po na kanina pa po kayong umuubo. Nag-aalalang sabi ng isang binata. Wala to, kaunting ubo lang to. Hindi ako para magpaapekto sa simpleng karamdaman. Paano na ang mga anak ko kung magpapahinga ako? Natatawang sagot ni Aling Selena. Hindi nito iniisip ang sama ng kanyang nararamdaman. Mas mahirap kasi sa kanyang pakiramdam na makita ang kanyang mga anak na nahihirapan. Pero baka lalo pong sumama ang inyong pakiramdam. Baka nang dahil doon ay mas lalo po kayong hindi makapagtrabaho. Nag-aalalang sabi ng binata. Naku Totoy, huwag mo na ako isipin. Sanay ako sa pagtitiis. Yung ganitong mga sakit ay normal na lang para sa akin. Nakangiting sagot ni Aling Selena. Naaawa talaga ang lalaki sa kalagayan ng isang ina na pilit na iginagapang ang kanyang tatlong anak. Paano naman kasi ay nagkakaedad na rin si Aling Selena at palaging bugbog ang katawan. Alam kasi ng binata na pagkatapos nito sa paglilinis ng sasakyan ay may mga trabaho pa itong nakaabang. Lumipas ang maghapon ay umuwi si Aling Selena. Pagod na pagod ito sa kanyang trabaho, ngunit kailangan naman niyang maglaba ng mga damit ng kanyang anak. Bilang isang single mother ay kailangan mo talagang
pagsabayin ang pagiging isang nanay at tatay. Wala kang karapatan na mapagod dahil sa'yo lamang aasa ang iyong mga anak. Nay, kumain na po ba kayo? Tanong ni Michelle. Sige na anak, mauna na kayo at asikasuhin mo ang iyong dalawang kapatid. Tatapusin ko lang itong mga labahin, sagot ni Aling Selena. Ngunit hindi na naramdaman ni Aling Selena ang kanyang gutom. Nakatulog na lamang siya nang dahil sobrang pagod. Hindi na rin ito nakapagpalit ng damit kahit basang-basa ito ng tubig. Kinabukasan ay nilagnat si Aling Selena, ngunit kahit na ganon ay pinilit pa rin niyang makabangon. Nay, nilalagnat po ba kayo? Tanong ni Michelle. Napansin kasi ng batang babae na mabagal siya kung kumilos. Hindi ito sanay na makitang nangihina ang kanyang nanay. Hindi anak, antok lang ako. Sige na at maghanda na kayo para sa inyong pagpasok. Pagsisinungaling ni Aling Selena. Pero nay, mainit po kayo. Sigurado po ba kayo na okay lang po ang pakiramdam nyo? Muling tanong ng bata. Ano ka ba Michelle? Kumilos ka na lang dyan at baka mahuli pa kayo sa eskwelahan. Huwag mo na akong intindihin dahil kaya ko ang aking sarili. Sermon ni Aling Selena. Maya-maya lamang ay nakaalis na ang mga bata at dito naramdaman ng babae ang hirap na kanyang dinaranas. Agad siyang humiga sa kanyang kama pero agad ding bumangon. Marami siyang kailangan gawin at kailangan niyang kumita ng pera. Lumipas pa ang mga taon sa pagiging mapagmahal na nanay ni Selena ay nakatungtong na rin sa high school si Carlo at Andrea. Samantalang si Michelle naman ay nasa kolehiyo na. Sobrang bigat ng kanilang mga gastusin kaya dumami ang utang ni Aling Selena sa tindahan. Kung minsan kasi ay sumasapat lamang ang kanyang kinikita para sa pag-aaral ng kanyang 3 mga anak. Madalas siyang mangutang para mapakain ang mga ito. Selena naman, halos 1,000 na ang utang mo dito. Pinapaikot ko ang aking negosyo, kaya kailan ka ba makakabayad? Dismayadong tanong ni Aling Tsoleng. Pasensya na po kayo. Huwag po kayo mag-alala dahil maghuhulog po ako ngayong araw. Hindi po ako nangangako na agad ko po kayong mababayaran. Nahihiyang sagot ni Aling Selena. Pasalamat ka dahil kilala kita. Alam ko kung ano ang pinagdadaanan mo sa buhay. Pero sana naman ay makagawa ka ng paraan. Napapakamot na sabi ni Aling Tsoleng. Opo, gagawin ko po ang lahat para mabayaran kayo. Habang tumatagal kasi ay mas pabigat ng pabigat ang kanyang mga gastusin. Alam naman ni Aling Selena na kapag nakatapos na sa pag-aaral si Michelle ay susuportahan nito ang kanyang mga kapatid at sa mga oras na ito ay magiging magaan na ang kanyang mga gastusin. Lumipas pa ang mga buwan ay nakapasok si Aling Selena bilang isang katulong. Nagkaroon siya ng regular na trabaho. Ilang taon pa ang lumipas ay nakatapos na si Michelle sa kanyang pag-aaral at tulad ng inaasahan ng kanyang ina ay tinulungan nito ang kanyang mga kapatid. Nang dahil doon ay naging magaan ang kanilang gastusin. Nakakaipon na si Aling Selena dahil alam niya na isang araw ay matatanggal din siya sa trabaho nang dahil sa katandaan. Ilang taon pa ang lumipas ay nakatapos na rin sa pag-aaral si Carlos at Andrea. Maraming salamat naman at nagawa ko ang misyon ko. Magiging maayos na ang aming buhay. Makakaluwag-luwag na rin ako sa mga gastusin. Masayang sabi ni Aling Selena sa kanyang sarili. Simula noon ay nakapagpahinga na ang matanda. Hindi na niya pinepwersa ang kanyang sarili sa pagtatrabaho dahil sarili na lamang niya ang kanyang inaasikaso. Nagkaroon na kasi ng magagandang trabaho ang kanyang mga anak. Ngunit simula din nang makaranas ng ginhawa ng buhay ang 3 magkakapatid ay parang agad nilang nakalimutan ang kanilang ina. Hindi nila naiisip ang sakripisyo nito para sa kanila. Nasa malayong lugar na ang kanyang mga anak at may sari-sariling mga bahay na tinutuluyan. Hindi man lang siya pinapadalhan ng mga ito ng pera. Lumang-luma na ang kanilang bahay, ngunit hindi man lang nila maipagawa. Dito nalaman ni Aling Selena na hindi pa pala siya pwedeng magpahinga. Kailangan niyang magtrabaho upang masuportahan ang kanyang sarili. Ngunit sa mga sandaling nagtrabaho ang matanda ay naramdaman niya na hindi na niya kayang kumilos ng maayos.
Mabilis na siyang mapagod dahil tumatanda na siya. Isang araw ay nakitawag si Aling Selena upang humingi ng tulong sa kanyang 3 anak. Michelle, anak, nakakahiyaman pero pwede ba akong makahingi ng kaunting pera? Tanong ni Aling Selena. Naku nay, marami pa akong gastusin eh. Subukan niyo na lang tumawag kay Carlos at Andrea. Pagtanggi ni Michelle. Nang dahil doon ay si Andrea naman ang tinawagan ng matanda. Anak, kinakapos ako ngayon. Pwede ba ako sa iyong makahingi ng tulong? Tanong ni Aling Selena. Nay, kakukuha ko lang po ng hulugang sasakyan. Kay Carlos na lang po kayo humingi. Sagot ni Andrea. Kung ganun pala anak, ay may sasakyan ka na. Baka naman pwedeng umuwi kayo ng mga kapatid mo dito. Kahit kung minsan. Masayang sabi ni Aling Selena. Ngunit nang dahil sa sinabi ng matanda ay agad ibinaba ni Andrea ang telepono. Ayaw kasi nito na siya ay maabala. Malungkot na malungkot talaga ang matanda sa mga sandaling iyon dahil parang kinalimutan na siya ng kanyang mga anak. Si Carlos na lamang ang huli niyang pwedeng hinga ng tulong. Ngunit katulad ng 2 niyang anak ay tinanggihan din siya nito. Kaya sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin tumitigil sa pagtatrabaho si Aling Selena. 5 buwan na ang lumilipas ngunit hindi pa rin bumibisita ang kanyang mga anak. Kung ano-ano ang sinasabi sa kanya at marami pa daw silang ginagawa. Isang araw ay dumaan ang malakas na bagyo. Nang dahil doon ay nilipad ng hangin ang bubong ng tirahan ni Aling Selena. Basang-basa ang matanda ng ulan at nabasa rin ng tubig ang kanyang mga kagamitan. Sa banyo natulog si Aling Selena dahil ito lamang ang pwesto ng bahay na hindi masyadong naapektuhan. Kinabukasan ay kumalma na ang panahon. Sobrang taas ng lagnat ni Aling Selena ngunit kailangan niyang asikasuhin ang kanyang mga kagamitan. Bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Pero susubukan ko ulit na makitawag para makahingi ng tulong sa aking mga anak. Kailangan kong ipaayos ang bubong ng bahay. Sabi ni Aling Selena sa kanyang sarili. Muli ay pumunta sa tindahan si Aling Selena upang makausap ang kanyang mga anak. Nalaman naman ng matanda na maayos na ang buhay ng mga ito. Nakita nila sa social media ang mga larawan ng magkakapatid. Aling Selena, maayos na pala ang buhay nilang 3. Madalas silang mamasyal sa magagandang pasyalan. Masayang sabi ng tindera. Dito ay mas lalong nakaramdam ng panlalambot ang matanda dahil hindi man lang siya mabigyan ng kaunting oras ng magkakapatid. Nalaman niya na madalas palang umaalis ang mga ito, ngunit hindi man lamang makauwi sa sariling tahanan. Hindi na lamang itinuloy ni Aling Selena ang paghingi niya ng tulong dahil natatakot siya na muli siyang matanggihan. Aling Selena, ano nga po pala ang sadya niyo dito? Tanong ng tindera. Makikitawag sana ako pero huwag na lang pala. Malungkot na sagot ang matanda. Lumipas pa ang mga buwan ay hindi na nakakapagtrabaho ang matanda. Wala nang kumukuha sa kanya nang dahil sa kanyang edad. Nang dahil sa gutom ay napilitan si Aling Selena na mamalimos sa kalsada upang mapakain ang kanyang sarili. Kung minsan, nang dahil sa sobrang gutom ay nagagawang halongkatin ni Aling Selena ang basurahan upang maghanap ng pwedeng makain. Kung minsan naman ay tumatambay ito sa isang karinderya upang kolektahin ang mga natitirang pagkain. Kinakain niya ito kahit ito ay tira-tira. Ginagawa niya ang lahat para mabuhay ng mag-isa. Walang kaalam-alam ang 3 magkakapatid na ganito na pala ng klase ng buhay meron si Aling Selena. Nagpapakasarap ang mga ito habang nagpapakahirap naman ang kanilang ina. Isang araw ay sinundo ni Andrea ang kanyang 2 kapatid gamit ang kanyang sasakyan. Balak nilang bisitahin ang kanilang ina. Ngunit nang malapit na sila sa kanilang bahay ay nilapitan sila ng isang matanda. Binuksan nila ang bintana ng sasakyan at hindi nila ito nakilala. Ito ang 20 pesos at bumili kayo ng pagkain. Seryosong sabi ni Andrea. Anak, uuwi ba kayo sa ating bahay? Huwag na kayong tumuloy dahil wala kayong masisilungan, sagot ni Aling Selena. Mukha na itong pulubi at sobrang dumi ng muka. Napaiyak na lamang ang magkakapatid matapos nilang malaman na ito pala ang kanilang nanay.
isinakay nila ito sa kotse upang makita ang kanilang bahay at nang dahil doon ay mas lalo silang nagulat. Wala na itong bubong at nang makita nila ang banyo ay naroon ang tulugan ni Aling Selena. Nalaman nila na marami na ring sakit ang matanda kaya namamalimos na lang ito sa kalsada. Nakita nila ang tira-tirang mga pagkain na mas lalong ikinadurog ng puso nila. Doon ay napaisip ang tatlong magkakapatid kung paano nila napabayaan si Aling Selena. Naisip nila na wala silang kwenta matapos sila nitong alagaan at pagtapusin sa pag-aaral. Nay, patawarin niyo po kaming tatlo. Kasalanan po namin ang lahat ng ito. Umiiyak na sabi ni Michelle. Bakit ba kasi tayo nagpasilaw sa yaman? Hindi man lang natin naisip na ganito na pala siya nahihirapan, sabi ni Andrea. Wala nang dapat sisihin kundi tayong tatlo. Naging makasarili tayo at hindi tayo natutong tumingin sa ating pinanggalingan, paliwanag ni Carlos. Simula noon ay naisip nila ang mga pagkukulang nila kay Aling Selena. Hindi na nila ito iniwanan at isinama na lamang ito ni Michelle sa kanyang tinitirhan. Unti-unti silang bumabawi dito at pinatingnan nila ito sa doktor upang makabili sila ng mga kailangang gamot. Lumipas sa mga buwan ay unti-unti nilang napunan ang kanilang mga pagkukulang. Ipinangako nila sa kanilang mga sarili na tuwing linggo ay maglalaan sila ng oras upang maipasyal ang kanilang magulang. Ibinili nila ito ng mga damit at pinakain nila ito sa masarap na kainan. Nay, galit po ba kayo sa amin? Nahihiyang tanong ni Michelle. Kahit na kailan ay hindi ko yan naramdaman. Nakangiting sagot ni Aling Selena. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at nalaman nila ang kahalagahan ng kanilang ina. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Huwag natin kalimutan ang mga tao na nasa ating tabi noong tayo ay nangangailangan. Tandaan mo na masarap ang magbigay kaysa sa tumanggap. Huwag mong hayaan na baguhin ng salapi ang iyong pag-uugali. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.